masulupon nato na selebrasyon sa araw ng Davao karong gabi una. First time na dili nato kauban ang atong pinalangga na amahan sa siyudad sa Davao. Natugay yung atong kauban isip leader sa siyudad pa na 1988. Mga kaigsuunan, mga taga-Davao, kaning mga patanong daron sa itong hawak ko na Sub-Saharan Wadakanda. Pasti ba niyo ang Manila? Kasi naghibalo, mga dato kayo ang Davao, ang Mindanao. At kaya, yung duwa ng exporter din, halos na ng putas, ang istak, ikan ng dato. Walang, kita mga taga-Davao, naka-experience lang kita, kaya kita man ang nakabenepisyo sa mga pamingkamot ni Mayor President Rudy Duterte. Wala rin niya hihimo sa isa ng katuig. Pila katuig niya gihinay-hinay o develop o mahimong mawilawon ang sunod sa Davao. Kung maghingong-dungugan na ito sa bagong pamilya po, daghan kayong nanabumba, mga sa Davao, na ikidnapping, na ay kawat, pero sa hinay-hinay na palinaw yun niya ang Davao, pinaagi sa iyan mga paningkamo. We were always awarded as having the best peace and order, not only here in the region, but in the entire and not only in the Philippines. We are recognized as a peaceful city all over the world, all over Asia. Atong nakita kung giunsa niya pagpangingamot na mahimong malinawon ang siyudad sa Davao. Isugdan niya sa daghan kay kampanya, kita nakasabot yuta ng ining kampanya niya kontra sa droga. Kasabot ka, kay iya ganin nang pinapasabot kanunay ka nato. Nga ang krimen din na yun nagsugod sa droga. Nagkagabi ang mga krimen tungod kay nagkabugat ang droga na ilang ginapik, na ilang ginainom. Kung ang garon, inyong makita, grabe yun ang kriminalidad. Kung nag-iyahakan na napagkang sa diyang mayor siya sa Davao. Pila ka mga drug pusher, pila ka drug lord, pila ka mga drug addict nga iyahan yung na-control dito sa siyudad ng Davao. Gawas niya na ang siyudad sa Davao, kita mga taga-Davao disiplinado. Di ko kalimot. Kung siya pa po, kita din sa siyudad sa Davao ang pinakauna nga nagpasa og anti-smoking ordinance. Dili ka basta-basta ka panigarilyo. It's helping our youth na dili makasigarilyo sa ilang gasto, pero sa tinuod lang, it really curbed na undang ang panigarilyo. Number 1 cause of death yun ang cancer, gikan sa sigarilyo. We have healthy Davaoenos because of President Rudy Duterte. Ang dili lang na. Kung makahinundo mo, disiplinado ang siyudad sa Davao, kaya kita lang din kita po ang nagsugad sa tugod sa firecracker ban. Diba? Kung kaniad to before sa firecracker ban, nagpisod ka pa uli, di ka sa sumpang gabi, di sa digalimas, magsigig pabuto sa dalan. Pero sugat ka gibawal, kumpara nimo sa ubang lugar na ay Christmas na New Year, grabe ang mga samad, grabe ang mga hospital, daghan kaayo o gihimo si Mayor Rudy Duterte para sa siyudad sa Davao. Guwapo, moderno kayo ang atong 911. Iyang giboderno. Ang atong kapito, mga kalalaan ng siyudad sa Davao na pagguwapo yun yan. Number 1, kita
sa peace and order o disiplinado ang mga sulat sa lahat. Kaya ba alam mo, niya itong konsihal pa ko, katong pagka-congressman na ako, ang mga tao nga akong mahimamak na kasagaran mo, reklamo, kay nga daw patay, human rights abuses, katong mga tao nga mga dato, mga elitista, wala kapuyo sa mga squatter nga lugar, wala kapuyo nga nagbantay ng barangay tanong kay sila nagapuyo o world camps nga mga subdivision kay gwardyado o mga security guard, di sila kasagot kung unsa ang nasinatian sa mga katawhan nga kita manginawon kay nangawala na yun ang mga drug pusher. Maunay ako nabantayan. Ang mga sabaan kayo kadtong walay silingan, kadtong langyo kayo kay tagas kayo og mga kural. Kung akong mahinumduman, ang paglingkod ng presidente namingaw yun ng mga istambay na mag-inom-inom na nagdruga-druga sa dalan, hapsay na kaayo ang nasod, hapsay ang dalan. Kulang lang yun ang ulong katuig kay grabe yun kanalak na, grabe na yun ang kahintang sa lugar sa nasod sa Pilipinas. Ikulang siya sa panahon. Maulang wak yun masulba ka tanang. Pero dili sa Davao, tungod sa kadugay, nga nahimong mayor, siguro 30 anyos, nakita nato mahapsay, malinawon, gani, pati ang mga barangay opisyal, pati ang masilingan mo, subong na. Kung naibag po siya, subong na. Tungod kay kitang tanan, gusto na po malinawon ang sulat sa Davao. Kunya, subok kayo ang naitabo nga gidagit ang atong kinalangga nga presidente. Nakita kami nga itong February 28 kay naaman tay gathering sa hukong kabataan o pagkahuman niya ito. Nakita kami sa balay ni Miguel Baste. Nakita mo niya din ako kasi Presidente Duterte, luya na yun kaya. Hindi ko na siya pagkakas na ito. Nagkatungkod siya na ko, aktik tayo, mag-goal pa, mag-motor pa. Hindi na, agaton na naman siya. Daghan na nag-iinom na tambal. Gari pagkita na mo, datong February 28, nung liso naman gari isang lakaw. Kanya, sakit pa ayo, kag-awon. Gamurag, didali-dali lang yun siya, dala sa gawas. And, he said, the right to have a doctor of his choice in Tata na mag-check up. Mga tigalaan, sa nahitabot ka na to, ato yun ngay pakita ang atuang debate. Daghan pamaagi that we can express it through free expression, through our freedom of speech, through free press, mga tigalaan naman po yung social media. Mapakita na to ang atong debate, mapakita nato ang atong protesta, pinaagi sa pag-share, sa paghimo o mga komentaryo, sa atong mga emoji, sa text, mga tigalaan, high time, that we should spread the word, that we really feel the injustice here in Davao. We feel the injustice because we feel that there was no due process given to our president. Mga kaigsunan, kinahanglan atong ipakita. Karong March 28, birthday ni Presidente Duterte. He will turn 80 years old. Kinahanglan yun siguro atong suportahan kini inisyatibo nga kita manggawas niya ng adlaw, mag-candlelighting ta, mag-prayer rally ta, manggawas ta sa mga karsada, di lang sa Davao, sa nakalilaing lugar, dito sa Mindanao, sa nakalilaing lugar sa Visayas, sa Danrog, Pilipinas, ating ipakita ang ating pagmamahal sa ating Pangulong President Rodrigo Duterte by lighting a candle. Let's light a candle all over the Philippines. And let's do it all over the world.
Kitang tanan naghumat nagkaila sa gawas sa nasod. Natay mga paginte, na mga asosasyon ng Dagawinyo, na mga asosasyon ng Bulano, ng mga Cebuano, ang mga waray sa nagalain-laing lugar sa Estados Unidos, sa Europa, sa Britanya, sa laing lugar. Ato sila nangyod na all over the world. Let us manifest our love, our emotions, atong ipakita ang atong concern, ang atong paghandong nga unta mubalik pa sa Pilipinas ang atong pinalagang Presidente Rodrigo Roa Duterte. O katapusan, dili lang nato ipagawas atong self-expression. Kita nagatuo sa mga pag-ampo. Kung unsa ang gahom sa pag-ampo. Nagkalain-lain man ang atong relihiyon, Muslim, Kristiyano, Protestante, Iglesia ni Cristo, Kingdom of Jesus, Protestante na tanan. Kita tanan magduyong kita, mag-ampo kita, atong ipalalog yun ang atong mga pag-ampo. Let us flood the heavens with our prayers. Mag-ampo kita nga unta paminawon nga madala na pauli ang atong Presidente matagan ang justisya. Atong iampo ang kaluwasan o kagawasan sa atong pinalagang Presidente Rodrigo Roa Duterte. Daghang salamat. Mayroong gabi. Mabuhay ang Dagawinyo. Mabuhay si President Rodrigo Duterte, si Inday Sara, si Baste o si Paulo. Mabuhay silang tanan. Salamat.